Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Okay. Pakinggan natin to. Anong gagawin mo kung dumating ka sa point na like meron kang kinakabahan. Kinakabahan ka dahil meron kang inaasahang mangyayari. And sometimes we have this emotion, the negative emotion, because of uncertainties. Hindi mo alam yung pwedeng mangyari. At binabagabag ka ng isip mo, actually, hindi ka makatulog dahil yung isip mo sinasabi sa'yo, ito ang pwedeng mangyari. At yung pwedeng mangyari ay yung kinatatakutan mo. Meron ganun, di ba? Marahil sa mga adult na katulad ko, we are talking about something that is not from myself but for the family. Maybe sa mga nagtatrabaho, ang iniisip nila ay yung sarili nila na mawawalan sila ng trabaho or meron silang mga ginawa na hindi dapat nila ginawa, subalit nagawa nila at yun ang kinatatakutan nilang mangyari. Or sa mga estudyante na marahil kapag magbigayan na ng card, ito na yung aking magiging grades na ko, patay ako sa magulang ko. 'Di ba? Ito yung mga uncertainties, and there are a lot of uncertainties involved while we are still here on earth. That's the problem. Uncertainties are things that is what? Present. Present palagi ang uncertainty. Alam mo ba ang pwedeng mangyari bukas? Hindi, di ba? Marami sa atin hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Subalit, meron tayong ginawa, mayroong mga pangyayari o merong mga nalaman ka na pwedeng mangyari bukas at nagkakaroon ka ng doubt. Sabihin mo, doubt. Ang doubt ay pumapasok sa isip ng tao kapag tayo ay nananalangin. Kahit nananalangin ka pa, parang merong nagsasabi sa'yo, bumubulong sa'yo na, nako, hindi mangyayari yan. And sometimes, we end up what? Miserable. Paano nagiging miserable ang tao? Nagiging miserable ang tao kapag siya ay may takot. Miserable ang tao kapag ang iniisip niya, yung hindi pa nangyayari. Miserable yung tao, hindi siya makakilos dahil sa takot niya at dahil na-occupied yung utak niya ng takot, yun ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak. That's the problem. Alam mo, when we talk about doubt, we are talking about uncertainties. We are talking about lack of faith. And we are talking about the things that is normal. Bakit naging normal? Yes. Dahil sabi ko nga, nangyayari sa buhay ng kahit na sino. Kahit ikaw pa ay nagsisimba linggo-linggo. Tama. Di ba? Kahit nagsisimba ka pa linggo-linggo, merong tinatawag na doubt. And today, in Acts chapter 12, verses 1 to 19, we will talk about that particular aspect of our faith. Doubt. Ang ating title is, Stop Doubting. Stop Doubting. You know what? Ito yung kwento. Yung kwento, ganito nangyari sa verse 1 to 4. Sa verse 1 to 4, sinabi doon, pinapatay ni Herod si James. What? Yeah. Ito yung James na kasama nila. He was the brother of John. The fisherman, si James, put to death with the sword. Pinatay si James.
at hinahanting lahat ng mga kasama ni James. Now, nahuli si Peter. Nahuli na si Peter. Ito na ngayon. In verse 5, lagay natin sa verse 5. Mabilis lang to kasi pagka binasa natin, masyadong mahaba eh. In verse 5, so Peter was kept in prison. Siya ay nakulong. Nakulong. Kinulong siya, si Peter. Dahil, alam mong gagawin sa kanya? Ha? Ang word is spectacle, sabi. Si Herod daw ay gagawin niyang trial kay Peter. Ipapakita ni Herod yung hari nung time na yon. Now, si Peter ay nasa kulungan. Etong ginawa. But what? Listen. But the church. But the church, ito yung mga kasama ni Jesus Christ. Ito yung mga kasama ni Peter. The church was earnestly what? Praying. To God for him. The church was what? Praying. Ano ngayon kung sila ay nananalangin? Sino naniniwala dito pag nanalangin ka may mangyayari? Parang maiksi kamay. Ayan. Yung mga matatanda, hindi nang nagtataas ng kamay. Kung ikaw ba ay nanalangin, may mangyayari. Yun ang tanong. Ang tanong dito ay mahalaga. Dahil, if we look at this question, we are talking about what? We are talking about uncertainties. Fast forward tayo. Nangyari, nasa kulungan si Peter, dumalaw ang anghel. Dinalaw ka na ba ng anghel? Hindi pa. Mamayang gabi, antayin nyo. Eto, dumalaw yung anghel, pinalaya, tinanggal yung chain niya. Halika dito, Peter, labas tayo. Lumabas sila, nagbukas yung pintuan, hindi na malayan ng gwardya. Nandun yung gwardya, hindi na malayan. Hindi nila nakita si Peter nang lumabas. Naging invisible. Naging invisible si Peter. Lumabas siya. Ngayon, ito nakakatawa. In verse 11, in verse 11, sabi niya, now I know without a doubt. Sabi mo, without a doubt. Ibig sabihin ni Peter lang dyan, tiyak ito. Ito, kala niya kasi, siya ay nananaginip. Kala niya kasi, siya ay nananaginip. Now in verse 12, patatawa ka dito. Ito na nakakatawang part. When this has dawned on him, he went to the house of Mary. Nandun lahat yung mga church na nananalangin. Sila nananalangin, di ba? The mother of John, also called Mark, where many people had gathered. And anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Okay, nananalangin. Verse 13, Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. Ganito kahalaga ang merong tao sa pinto. Mahalaga. So, si Peter ay kumakatok. Si Rhoda nasa loob. Now, anong ginawa? Verse 14. When she recognized, narinig niya ang tinig ni Peter. Anong nangyari? She was what? Overjoyed. Siya ay tuwang-tuwa. Ikaw,
Pag narinig mo, pagka ikaw nasa sitwasyon ni Rhoda, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Narinig mo si Peter. Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Bakit ka tatakbo? Saan ka pupunta? Ha? Ito, ibang klase. Sa sobrang tuwa niya, sa sobrang tuwa niya, she ran back without opening it. Pumunta siya, bumalik siya doon sa mga nananalangin. Hindi niya binuksan yung pinto. Bakit hindi niya binuksan yung pinto? Because she was what? Overjoyed. She was so excited. Hindi makontain. Dahil alam niya, right there and then, Rhoda knew, she knew that the Lord answered their prayers. She knew that. Now what happened? Verse 15. Anong sabi sa kanya? Sabi sa kanya, uy, andiyan si Peter. Andiyan si Peter. Anong sabi sa kanya? You're out of your mind. Sa Tagalog, anong ibig sabihin yan? Wala ka sa isip mo, wala ka sa tamang pag-iisip. Nananalangin kayo na sana si Lord ay mag-intervene kay Peter. And then, nung sinabing nandiyan si Peter, anong sabi? Nababaliw ka ba? And that is what? Doubt. That is doubt. Nanalangin ka, pero nanalangin sila, ngunit hindi sila naniwala sa kanilang panalangin. Hindi sila naniwala. Meron akong pinapanalangin. Nung itinawag sa akin, Pastor, tuwan-tuwa siya. Sabi ko sa kanya, bakit? Yung parang wala akong interest maging matuwa kasama niya. Kasi siya tuwan-tuwa dahil sinagot ni Lord yung panalangin. Ako naman, di sinagot, di praise the Lord. Parang wala lang. Bakit? Because I know that the Lord answers prayers. Stop doubting. Sabihin mo sa katabi mo, stop doubting. We doubt when? Kailan tayo nagda-doubt? Kapag pinasukan tayo ng takot. Pagka pinasukan tayo ng mga negativity. Yung mga negative na, hindi mangyayari yan, imposible yan. Pag pinasukan tayo ng imposible, dun tayo nagda-doubt. And then, in verse 16, sabi, but Peter kept on knocking. Nung binabasa ko to, sabi ko, Lord, sana hindi mangyari sa amin to. We doubted our prayers. Grabe, no? They doubted their prayers. Alam nyo, when we talk about doubt, we talk about uncertainties. And there are a lot of uncertainties in life that God wants us to stop doubting. We need to overcome what? Uncertainty. By trusting God, magtiwala tayo sa Diyos. Paano magtiwala sa Diyos? Yun ang tanong. Tayo ito very simple lang. To stop doubt, we need to what? We need to believe on God's promises. Meron ka bang alam na promise ni Lord sa Bible? That's the problem. Kailangan nating alamin ang lahat ng pangako ng Diyos para sa atin.
Alam niya, meron siyang binanggit eh. Sabi niya, call to me, and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. Sabi, tumawag ka sa akin. Ano sabi ni Lord? Tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. Sabi ni Jesus, sabi niya, so I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Sabi ay, ask. Tanungin mo. Humingi ka at bibigyan ka. Di ba? Hanapin mo at iyong makikita. At ang sabi niya ay kumatok ka. Gaya ni Peter, kumatok, hindi siya binuksan. Subalit sabi ng Panginoon, kumatok ka at ito ay magbubukas para sa'yo. All our prayers must be according to our faith. Ang pananalig natin sa Panginoon. Ano ang pananampalataya? Dalawang bagay yon. And I want to stop on this. Ang pananampalataya ay, una, meron kang paniniwala. Ang paniniwala, naniniwala ka lang sa isip mo. Di ba? At yun ang nangyari sa kanila, naniniwala sila. Subalit, nakalimutan nila yung pangalawang bagay sa tinatawag na pananampalataya. Yun yung pagtitiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala, ibinibigay natin ang buhay natin o yung mga bagay na precious sa atin, mahalaga sa atin, dahil alam natin na ang Panginoon ay may gagawin sa ating buhay. Amen. God bless you.